Matapos masilaw ng mga kawatan ay agad sumugod ang dalawa, halos sabay silang humahataw sa mga kalaban bawat dikit nila ay pagbagsak ng mga ito, sa sobrang bilis ay natapos ito ng biglaan. Sabi ko sa iyo 5 segundo tapos na ako. Ang sabi ni Malaya na pinapakita pa ang mga maskulado niyang braso. Sabi ko sa iyo 3 segundo lamang. Tagal mo hinihintay pa kita. Ang sabi ni Amihan na nagyayabang. Matapos ang isang mabilisang pakikipaglaban ay pinalaya na nila Amihan, Malaya at Sinag ang mga bihag na bebenta para maging alipin. Si Sinag at Malaya ay sinubukang bigyan ng mga pandaliang lunas ang mga nasaktan o may mga iniindang sakit na mga bihag. Si Amihan naman ay gumamit ng kanyang kapangyarihan upang magpadala ng sulat patungo sa kanilang kastilyo. Kailangan muna natin maghintay panandalian, magpapadala kami ng mga maginoo at mga kawal dito. Ang sabi ni Sinag. Ikaw ano ang balak mo? Malaya tama ba? Tiga-ibang tribo galing sa Daturaha. Ang sabi naman ni Amihan na umupo sa isang sulok at tinignan si Malaya. Tapos na ang aking trabaho dito, ako ay babalik na bago pa mahuli ng lahat. Ang sabi ni Malaya na naghanda ng umalis. Mukhang ayaw ka paalisin ng mga bata. Natatakot pa sila. Hindi ko din naman kayang protektahan lahat mag-isa. Ang sabi ni Amihan at tila napaisip pa. Mahuli ng lahat. Iyon ang sabi niya, di ba? Matapos nito ay hindi na nagawa pa ni Malaya ang pagtakas, at naisip niya na totoo din naman na mahirap ang iwanan lamang ang mga ito sa kanilang dalawa. Mukhang kailangan mo pa ang serbisyo ng isang Malaya. Sige ako ay maghihintay ngunit sana bilisan nila. Ang sabi ulit ni Malaya na halatang di mapakali. Mukhang may itinatago ka. Sabihin mo na sa amin lahat kung ano yun. Ang sabi ni Amihan na tila nakakahalata na. Mukhang kailangan ka namin talian din para hindi ka makawala, baka. Baka isa ka din sa mga kalaban. Ang biglang dagdag ni Sinag na tila lalo pang nang aasar. Walang magawa si Malaya kundi ang itaas ang mga kamay habang ang dalawa ay lumapit sa kanya at talagang nang aasar pa. Ang dalawa na sina Sinag at Malaya ay kapwa nakatikim ng bukol sa ulo. Sa sobrang bilis ay walang nakaimik ng ito ay nangyari. Matapos ang pangyayari ay nakita ng lahat ang dalawang matipunong lalaki na ang mga itsura ay kamangha-mangha at respetado. Nanay, kamusta po? Ang biglang sabi ni Amihan nang makita niya ang kanyang nanay na si Dayang Dalisay. Huwag mo muna ako idaan sa itsura mo, halika dito. Ang sabi bigla ni Dayang Dalisay sabay kurot sa tenga ni Amihan. Samantala sa kabila naman ay sina Sinag at Malaya na nabukulan ay naghilot pa ng ulo. Tatay, makakapagpaliwanag ako. Sigurado ako matutuwa ka pa sa aking sasabihin. Ang sabi bigla ni Malaya. Nasa kanya ngayong harapan ang Daturaha na kanyang tatay, kasama pa si Cassandra, isang diwata na ninirahan sa Salamangka. Tignan mo, sabi ko sa'yo, Amihan, pagagalitan na naman ako eh. Ang sabi ni Sinag kay Amihan na nakita niyang kinukurot ang tenga. Aray ko. Nanay naman, sakit kaya. Ang mangyak-ngiyak na sabi ni Amihan. Mas gusto ko na yung sa akin. Sa wakas si Amihan ngayon ang bida sa takilya ng pagagalitan. Ang sabi ni Sinag na tuwang-tuwa. Napaatras ito nang biglang humarap sa kanya ang kanyang nanay na si Dayang Dalisay. Binuka ko pa talaga ang bibig ko. Balik na naman ito sa akin. Ang sabi ni Sinag at hindi nga ito nagkamali. Matapos ang mga tagpong iyon ay nag-usap-usap muna ang mga pinuno na sina Daturaha at Datu Makisig. Nagpasya muna ang lahat na dalin ang mga ito sa bayan ng tribo ni Datu Makisig at doon ay kanila muna pakakainin ang mga bihag at isa-isang aalamin kung papaano tutulungan. Samantala naman ang mga kawatan na pinatumba nila Amihan, Sinag at Malaya ay dinala din upang ikulong at maghintay ng kanilang sintensya. Isang malaking dangal ang makita kang muli, Daturaha. Ang sabi ni Datu Makisig. Ganoon din ako, Datu Makisig, isa itong malaking karangalan. Ngunit sayang, ang pagkikita natin ay isa pang insidente na tulad ng nangyari doon. Ang sabi ni Daturaha. Habang nag-uusap ang dalawa sina Amihan, Sinag, Malaya ay magkakasama naman na nakaupo sa hapagkainan. Prinsipe ka pala, hindi halata. Ang pabulong na sabi ni Sinag na tila inasar pa si Malaya. Kayo nga na dalawa hindi rin naman nagsabi,
parehas pa pala kayo na prinsesa. Ang pabulong na sabi naman ni Malaya sa dalawa. Well, you know. Alam mo na, sabi nga sa napanood ko, it can defeat the purpose ng pagtatago. Ang pabulong na sabi ni Sinad. Ate, sira ka baka hindi niya alam yan. Sa mundo ng mga tao yang sinasabi mo pati yung Ingles. Ang pabulong na sabi ni Amihan bigla kay Sinad. Sa mundo ng mga tao yan tama ba? Alam ko yan nagpupunta din ako doon at nag-aaral. Ang pabulong na sabi ni Malaya sa dalawa. Ahem. Napatahimik ang mga ito at napatitig sa mga tao sa paligid. Nakaharap na sa kanila sina Cassandra at Dayang Dalisay. Nanay. Kalma lang tayong lahat. Ang hirit bigla ni Sinag sabay taas ng dalawang kamay para sumenyas ng peace. Pasensya na po. Parehas pasaway mga anak ko. Ang sabi ni Dayang Dalisay habang napahawak na lang sa ulo at napailing. Grabe naman ni nanay pati ako nasali doon. Biglang sinabi ni Amihan kay Dayang Dalisay. Huwag ka nang umalma baka madamay ako. Ang pabulong biglang sinabi ni Sinag kay Amihan. Tuwang-tuwa si Cassandra sa lahat ng nangyayari at sinabi. Kaibigang Daturaha, mukhang ang anak mo ay katumbas ng dalawang ito. Kaibigan Cassandra. Totoo nga ang sinabi mo. Ang pasaway kong anak ay siguradong hindi magpapatalo sa dalawang ito. Ang sabi ni Daturaha na tumatawa na din. Grabe kayo sa akin. Nanahimik ako dito at hinahayaan ko lang itong dalawang magkapatid na ito ang magpalitan ng sinasabi. Ang sabi ni Malaya na unti-unting lumalayo. Grabe ka. Ang sabi ng dalawang prinsesa. Matapos ang mga pag-uusap ng mga pinuno ay nagkaroon din ng pagpapasya na ang dalawang tribo ay magkakaroon ng kasulatan na sila ay magkaibigang tribo. Mukhang maganda ang adhikain ng iyong ama. Ang sabi ni Amihan kay Malaya nang makita niya ito na nakatambay sa isang sulok ng kastilyo. Nagulat naman ako sa iyo, kala ko tatay ko na naman. Ang sabi ni Malaya na napahawak pa sa kanyang dibdib. Napatawa si Amihan sa naging reaksyon ni Malaya at sinabi. Para kang si ate, grabe din ang reaksyon mo. Ano ginagawa mo sigurado tinatago mo yan eh. Lumakad si Malaya ng kaunti sa malayo at sinabi. Nakita ko ang husay mo, gumagamit ka ng hangin bilang iyong kapangyarihan. Gusto ko sana ito ay masubok kung ako ay iyong pagbibigyan. Grabe ang ganda niya. Ang nasa isip ni Malaya habang nakatitig kay Amihan. Ang kanyang mga ngiti nakakahumaling. Ang kanyang mga matutuwid na buhok at kutis gatas. Ang kanyang sinabi ulit sa kanyang isipan. Sa paningin ni Malaya ay isang diyosa ang kanyang nakikita, dahan-dahan itong lumalapit sa kanya at hindi niya mapigil ang kanyang mga bibig na tila napapangiti. Habang si Malaya ay tulala, hindi nito na malaya na si Amihan ay nagpalabas na ng kanyang kapangyarihan at siya ay tinanggay ng malakas na hangin patungo sa mga puno at halaman. Hala! Tinanggap mo lang iyong atake ko na iyon grabe ka. Ayos ka lang. Aray ko. Masakit yun ah. Ang sabi ni Malaya habang unti-unting lumalabas sa mga halaman na puno ng dahon at sanga. Hindi na napigil ni Amihan ang kanyang tawa sa kanyang nakita at humingi na lang ng patawad sa sinapit ng binata. Matutuloy kaya ang kanilang pagtutunggali ang lakas? Abangan next week.